Another update ng berdugong Champing na nagagalis dahil na tinutokso siya ng mga kasamahan niya gawa ng may laso siya sa buntot. Sinusundan siya ng mga ito at uhulihin ang tali sa kanyang buntot kaya naman nagagalit si Champing. Hindi rin naman ang tagal ay natanggal niya ang tali na ito. At syempre, hindi pa din nagtatapos ang pambubwisit sa kanya ni tao dahil ngayon nga ay sasayaw na naman siya ng nakasombrero. Mabait yan si Champing kung anong gawin sa kanya, kaya lang mamaya-maya kapag naaburido na siya, mangangagat na siya. Sa mga nagsasabi kung magbabago pa daw ba si Champing dahil nasa na ang pambubugbog niya, ay nagbago na nga siya. Mas lumala pa ang pagkaberdugo. Habang lumalaki si Champing ay madami nang nagbabago sa kanya, mas lumalakas pa ang pambibigwas niya. Katulad na lang nito natutulog dyan si Chito, sasakalin niya na naman pagkatapos ay babakbakan. Hindi rin niya nagpapatalo si Chito, lumalaban rin yan at kapag nakasakit siya ay nagagalit sa kanya ang berdugo. Sa puntong ito ay na-corner na siya ni Chito. Makikita rito na napuruhan siya ni Chito kaya lang siya pang may ganang magalit. Nagugulat nga din niya si Chito dahil nga hindi rin sila sanay sa ganyang away. Oh, pati si Chloe nabulabog na sa inyo, panay ang inyong bakbakan. Damay ang mga sibilyan kapag umatake na ang berdugo. Kapag ganyan nga ay binabantayan ko na yan sila para awatin. Lumalaki na si Champing kaya palakas na rin ang palakas ang kanyang bigwas. Sinasaway ko na nga yan dyan siya pero gustong-gusto niya pa banatan si Chito. Alam niya rin kapag sinasaway na siya ni tao kaya umaalis na lang yan siya. Mamaya-maya ay bumalik na naman siya at bubulabogin na naman ang mga tulog. Wala talagang magawa to si Champing, hindi man lang makapahinga ang mga kasamahan niya. Kita mo yan, oh? Ganyan siya kapag hindi makatulog o kaya naman walang ginagawa. Di ka titigil, Champing? Pag hindi ka tumigil, Champing, babatuhin kita nitong tsinelas ko, tingnan mo. Hindi ka titigil, Champing, ha? Champing na meron na namang bagong na-discovering kalokohan. Halika rito, Champing. Ano tinatago mo? Patingin, titingnan ko, Champing. Ayan, ano na naman ang ginawa mo, Champing? Kakalaya mo lang kahapon, gusto mo na naman maghimas-rehas. Kinuha mo na naman tong mga iniipit sa sopa. Hindi to pwedeng kunin, tapos kakainin mo pa, Champing. Ito nga yung foam steak na sinisiksik dyan sa sopa. At ang maligalig na Champing ay kinukuha niya. At heto nga kung paano niya yan kinukuha dito sa sopa. Kita mo na yan? Napakahusay. Dinodokot niya talaga kahit nakabaon. Talaga namang napakahusay, Champing. Sinabihan na kita, umulit ka pa rin, Champing. Malapit na talaga kitang tubuhin. Nung nakaraan, merong sopang puti. Ikaw pala ang may kagagawan at kinakain mo yan, puti na yan. Subukan mong umulit, tutubuhin na talaga kita. Naiintindihan mo, Champing? Halika dito, Champing. At itinan natin yung mukha mo at may mga bangas ka na naman, hindi ka na kasi nagtigil. Halika at itinan ko ang mga bangas mo. Ayan, meron kang 3 tama, Champing. Gusto mo madagdagan yan? Makipagbakbakan ka ulit, Champing. Meron din naman siyang tahimik na oras. Yan ang pagkatapos kumain sa umaga. Pero hindi niya mapipigilan ang sarili niya. Mamaya-maya ay maghahanap na naman siya ng bubugbugin. Ganon din sa gabi pagkatapos nilang kumain ay natutulog muna sila. Pero hindi nagtatagal ang kapayapaan, mamaya makikita mo na lang na nagbabakbaka na naman. Katulad na lang yan, pinapakialaman na naman ni Champing ang buntot ni Chito. At kapag nagkapikonan, magsusuntok ka na naman yan silang dalawa. Hindi nababakante si Champing, lahat kalaban niya at iniisa-isa niya itong bakbakan. Maliban na lang talaga sa barako. At talaga namang hindi niya ito masasanto. Kita mo na yan, masama na naman ang tingin ng barako. At kapag hindi niya nagugustuhan ang mga galawan ni Champing ay talaga namang re-resbakan niya ito. At kapag ganyan nga ang nangyayari ay nagtatago na si Champing sa sulok. May mga oras din na inaasar niya ang barako na parang gusto niya makipaglaro. Kaya lang bigwas ang inaabot niya dito.
Oh, ano na naman ang problema mo, Per? Ba't nakabantay ka na naman? Anong gusto mo? Nagugutom ka na naman? Anong oras pa lang, oh? Aakyat ka na naman dyan sa lamesa. Maghahanap ko na naman ang kakainin. Sumusunod at nagbabantay na naman nga siya sa akin. Parang may gusto siya pero hindi niya naman masabi. Hindi pwedeng gutom ko na naman, Per, at kakakain niyo lang, oh. Panay pa rin nga ang bantay niya at patingin-tingin. Madalas nga siyang magbantay at hinihintay niya matapos ang gawain ko. At kapag tinatanong ko naman kung anong gusto, abay hindi naman ang sagot. Ano na, Per? Masakit ulo mo? Halika dito, mamasahihin kita. Panay ang bantay mo, hindi ka naman pwedeng gutom at kakakain niyo lang. Matulog ka na lang doon sa sulok.